Malaman po natin ano naman ang hakbang ngayon ng Manila Police District dito po sa pagkilos nito. Tsaka para na rin sa mga motorista po natin, ano? Baka dadaan o magtutungo sa Maynila sa mga oras na nagsisimula na yung mass up o yung pagtitipon at yung marcha hanggang dun sa pagpoprograma. No? Nasa ating linya na po mga kapuso si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District o MPD. Magandang gabi po, Police Major Ines, sir. Welcome sa Double B Insider. Yes, Sir Carlo, isang mapagpalat kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Ayan, at magandang gabi rin po at sa lahat ng bumubuo ng MPD. Unang-una ay kumusta na po ang paghahanda ng MPD dito naman sa ikinakasang multi-sectoral protest na ito bukas ng iba't ibang grupo. Yes, Sir Carlo, meron man tayong ilalatag ng mga security plan dyan kung saan nga may mga personnel tayo na ilalagay dito sa mga lugar kung saan magkakaroon ng pagtitipon itong ating multi-sectoral group na ito. Ang sa atin dito, pabantayan natin yung kaayusan, katahimikan at katatagan ng lungsod ng Maynila. Saan ba yung pinaka, kumbaga, lugar na talagang pupuntahan ng mga magmamarcha? Ang pagkakalam natin, Sir Carlo, dito sila pupunta sa may Liwasang Bonifacio. At dito namang Liwasang Bonifacio na to, Sir Carlo, ay isa sa mga freedom park ng lungsod ng Maynila. Ayun. So doon pwede. Wala nang kailangan dito na kuha ng mga anong tawag dito? Permit. Tama kayo, Sir Carlo. No? Meron tayo ditong 4 na freedom park sa lungsod ng Maynila at kung sakali dito sila mag-stage ng protest, ito naman po ay pinapayagan. At ito lamang po ay nagpapakita na yung karapatan ng bawat isa ay nirespeto dito po sa lungsod ng Maynila. At siyempre po yung ating mga pulis, ang presensya lamang po nila dyan para pubantayan yung kaayusan at katatagan ng ating lugar. Ayun, siyempre pagka may, sabi nga natin, pagka may karapatan, meron itong kaakibat na responsibilidad. Ano ang panawagan ng MPD sa mga rally organizers at mga sasama ng kilos protesta? Tama kayo, Sir Carlo. Palagi po natin nababanggit ito na ang karapatan at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Patuloy po nating nirerespeto yung kanilang karapatan pero patuloy din po tayo nakikiusap sa kanila na kung maaari po sana ay maging maayos itong ating gaganapin na pagpupulong dito po sa Liwasang Bonifacio. At makakaasa po kayo sa ating mga Pulis Maynila na patuloy po natin na irerespeto yung kanilang mga karapatan. Ngunit sabi nga po natin, minsan tignan din po nila yung ibang karapatan ng iba na habang nakalukit-kit po, minsan ay natatapakan nila. Ayan, kasi meron silang mga converging point, ano? Doon sa nakita kong kanilang programa. Paano ito papayagan ho ba yung marcha? Yes, meron naman po tayong mga pulis dito, yung ating mga tinatawag nating road security, kung saan po naandyan po yung ating MDTU, yung Manila Traffic Enforcement Unit, na mag-a-assist po dito sa daloy ng trapiko. Nitong mga nakalipas, medyo may mga tensyon, no? Nagkakaroon ng pagtatapat yung MPD tsaka yung mga rallyista. Ito ba masisiguro na maiiwasan sa pagkakataong ito? Yes, yun po ang inaasahan natin na wag pong mauwi ito sa kahit anumang kaguluhan. Sa hanay po ng pulisya, makakaasa po kayo na palagi nating inaangat po yung antas po ng pagrespeto sa bawat isa. At ang hinihiling lang po natin, maging maayos lang po, maging organisado at magiging maitawid po natin na maayos ito pong kanilang gagawin na pagpupulong dito po sa lugar ng Liwasang Bonifacio. Ayun, talagang ang MPD halos sa kada linggo nagkaroon ng mabibigat na gawain at pagbabantay. Unang-una nandiyan ang New Year. Pagkatapos ay Nazareno noong 9. Pagkatapos naman ng 9, yung 18-19 ng Enero, Santo Niño. Pagkatapos, may kulang pa doon, Sir Carlo. Meron pa tayong malakihang pagpupulong dati ng mga kapatid nating INC. Ayan, oo nga pala. So sa natin at nakita natin napakarami talagang tao dito dito sa ating Quirino Grandstand. Tapos dito katatapos lamang ang anong tawag dito, Chinese New Year, no?
Tama kayo, Sir Carlo. Mm. Kaya nga sabi nga natin, walang markadong pula ang kalendaryo ng Police Maynila. Patuloy talaga yung ating mga activity, malalaking activities natin dito. At nagpapasalamat naman tayo na itawid natin na maayos yung Chinese New Year bukas. Congratulations ha, congratulations. Tama po kayo, Sir Carlo. Maraming salamat po doon. At naitawid natin ng maayos katulad din po noong nakarang taon. At ngayong taon ay naitawid natin naman ng maayos. Nailatag po natin ng tama yung seguridad para mabantayan natin ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. At walang nangyaring hindi inaasahang pangyayari dahil hindi biro yung bilang na yun ha. At yung sunod-sunod lalong-lalo na itong malaking pagtitipon para sa Nazareno 2025. Babigat po yan. Milyon-milyon talaga ang kanyan, ang nagtugo. Saan na kadalasan kasi Enero din yung yung MPD anniversary. Kailan naman ito gaganapin? Yes, ito pong MPD anniversary, 124th MPD anniversary po natin. Gaganapin po ito ngayong pong February. Hindi lang po natin na makuha pa yung eksaktong date nito, pero gaganapin po ito mga last week po ito ng February. Ayun, so last week na ng February. Mayroon pa rin kayo mabantay. Siyempre maraming pasyalan dyan. February 14 naman. Talagang, talagang walang pahinga. Sabi nga, walang tulugan. Anyway, maraming salamat po sa mga info. Good luck po sa pagmomonitor bukas. At kami ay kasama po ninyo sa pananalangin na maging maayos, mapayapa itong gagawin namang multi-sectoral protest, laban sa poverty o against poverty, corruption and impunity. Yes, salamat Sir Carlos sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Muli sa ngalan ng aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, makakaasa po kayo, maiba yung serbisyo para sa Manileño. Ng kalmadong gabi po. Magandang gabi. At galing talagang Tagalog din ko, ni Major Philip Ines.